Habang pinapanood ko ang pelikulang ito, hindi ko maiwasang mapaisip, paano ba natin binibigyang halaga ang ating kasaysayan? At paano ito nakakaapekto sa kasalukuyan? Lalo na ngayong ginugunita natin ang deklarasyon ng martial law noong 1972. Napakahalaga ng ganitong uri ng pelikula dahil hindi lang ito aliw, kundi aral, paalala, at babala. Ayon kay Professor Nicanor Tiongson, may 4 na dominanteng tema sa pelikulang Pilipino. Maganda ang maputi, masaya ang may palabas, mabuti ang inaapi, at maganda pa ang daigdig. Ngunit sa respeto, makikita natin na hindi lang basta sumunod si Treb Monteras II sa mga temang ito, kundi hinamon niya ito. Una, maganda ang maputi. Sa pelikula, hindi pinapaboran ang maputi o mayaman. Bagkus, nakatutok ito sa mga marginalized. Si Hendrix, isang batang rapper mula sa Tondo, at si Doc, isang Makata na biktima ng martial law. Dito makikita ang serbisyon ng kolonyal na pamantayan ng maganda ang maputi. Pinapakita na hindi kailangang maging maputi o mayaman o mataas ang estado para magkaroon ng boses at halaga. Ikalawa, masaya ang may palabas. Respeto ay puno ng rap battles at spoken word poetry. Masaya oo, pero lampas sa aliw, may laman. Ang bawat linya ng rap ay may bigat, may komentaryo sa lipunan. Sabi nga ni Bliss Kua Lim, 2018, hip-hop becomes a site of resistance, a form of counter-memory against state violence. Kaya ang aliw ay hindi ito mababaw, ito ay kritikal na sining. Ikatlo, mabuti ang inaapi. Makikita ito sa karanasan ni Doc, dating Makata na tumutol sa martial law at naging biktima ng karahasan. Ngunit hindi siya ipinakita bilang helpless, bagkus ipinakita siyang fighter hanggang sa huli. Sa kanya natin nakikita na ang pagiging inaapi ay hindi lang pagtanggap ng sakit, kundi pagkilos laban dito. Ika-4, maganda pa ang daigdig. Sa pelikula, hindi ipinenta ang false hope na madaling maaayos ang lahat. Sa halip, ipinakita ang realidad. Tuloy ang karahasan, tuloy ang katiwalian, tuloy ang pag-aabuso ng kapangyarihan. Ngunit, sa kabila nito, ipinapakita na may pag-asa kung tayo mismo ay kikilos, magsasalita at magtatanggol ng katotohanan. Ito ang tunay na pag-asa, hindi ilusyon, kundi panawagan sa aksyon. Sa dami ng eksena sa respeto, ang pinakamatindi para sa akin ay yung eksena kung saan kinapkapan ng pulis ang isang babae at umabot ito sa kanyang dibdib, habang kita ang galit sa mukha niya. Bakit ito ang pinakamalakas na eksena? Una, dahil totoo. Hindi lang ito eksena sa pelikula. Ito ay representation na actual na pang-aabuso ng kapangyarihan. Ipinapakita ng eksena kung paano ginagamit ng mga nasa otoridad ang kanilang posisyon para mangyurak sa dangal ng kababaihan. Ikalawa, dahil sa visual storytelling, hindi na kailangan ng mahabang dialogue. Ang mata ng babae, ang pangahas ng kamay ng pulis at ang tensyon ng paligid ay nagsasalita na. Sa cinema, ito ang tinatawag na show, don't tell. Napakalakas ng mensahe dahil ipinakita, hindi lang sinabi. Ikatlo, ito ay simbolo. Ang babae ay hindi lamang isang karakter. Siya ay representasyon ng mamamayang Pilipino na matagal nang kinakapkapan, pinagsasamantalahan, at inaalisan ng dignidad ng mga nasa kapangyarihan. Ang kanyang galit ay galit ng sambayanan. Kung iisipin, masakit pero makabuluhan. Ito ang eksenang hindi mo malilimutan dahil sumasalamin ito sa realidad. Ang respeto ay hindi lang kwento ng mga rapper o Makata. Isa itong pelikula tungkol sa ating kasaysayan, lalo na tungkol sa martial law at sa kasalukuyang mga anyo ng karahasan.
Noong Martial Law 1972 hanggang 1981, libo-libong Pilipino ang nakaranas ng torture, rape, at extrajudicial killings. Ayon sa artikulo ng Radyo Canada 2022, tinatayang mahigit 3,000 ang napatay, 35,000 ang tinurture at 70,000 ang nakulong. Batay sa mga ulat mula sa Amnesty International. Kung titignan natin ang kasalukuyan, parang may parallel. Sa war on drugs noong administrasyon ni Rodrigo Duterte, ayon sa Human Rights Watch 2020, libo-libong mahirap na Pilipino ang napatay sa police operations. Madalas walang due process. Marami ring ulat ng pang-aabuso at pananabotahe ng karapatang pantao. Kaya, ang respeto, bagamat ginawa noong 2017, ay napaka-relevant ngayon. Parang sinasabi nito, hindi pa tapos ang martial law. Hindi pa tapos ang cycle ng pang-aabuso. At kung hindi tayo kikilos, mauulit ito at lalo pang lalala. Bilang isang communication student, iniisip ko, ano ba ang mayaambag ko bilang isang storyteller? Una, ang responsableng paggamit ng media. Kung ang pelikula ay may kapangyarihang magmulat, kailangan kong tandaan na bawat kwento, bawat video, bawat artikulo ay may epekto. Hindi lang ito gawa para sa views o like. Ikalawa, ang pagsasalaysay ng totoo. Marami nagtatangkang baluktutin ang kasaysayan lalo na tungkol sa martial law. May mga nagpapakalat ng idea na golden age daw iyon. Bilang future media practitioner, tungkulin kong tumutol sa historical distortion. Ikatlo, ang pagbibigay boses sa mga walang boses. Katulad ng respeto, maaari kong gamitin ang komunikasyon para marinig ang mga kwento ng mahirap, ng kababaihan, ng mga biktima ng karahasan. Hindi ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa kanila. At panghuli, ang pagpapakita ng tapang. Hindi madaling magsalita laban sa makapangyarihan. Pero kung hindi natin gagawin, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa kabuuan, ang respeto ng Treb Monteras II ay hindi lamang pelikula. Isa itong manifesto, isang paalala na ang sining ay hindi lang aliw, kundi sandata. Ipinakita nito ang 4 na values ni Kyungson, ngunit higit pa rito, hinamon nito ang mga nakasanayan nating pananaw. Ang eksena ng pang-aabuso ng pulis ay nagsilbing pinakamalinaw na larawan ng karahasan at pang-aalipusta na naranasan ng ating bayan noon at ngayon. Ang kasaysayan ng martial law ay hindi lang nakalipas, ito ay naririto pa rin sa iba't ibang anyo. Bilang isang communication student, inspirasyon sa akin ang pelikula para maging responsable at matapang na storyteller. Isang tagapagtanggol ng katotohanan, isang tagapag-ingat ng kasaysayan, at isang tagapagbigay boses sa mga inaapi. Sabi nga ng isang linya ng respeto, kung walang respeto, anong meron tayo? Kaya sa huli, ito ang pinakamahalagang natutunan ko. Kailangan nating ipaglaban ang respeto. Respeto sa kasaysayan, sa katotohanan, at sa dignidad ng bawat Pilipino.